nasa gitna pa ng dagat yung kanyang sentro, talagang humampas na yung malaking kaulapan ng bagyo, hindi lang sa may Visayas, pati sa may Luzon. Walang sa gitna ng bagyo, pati ang nakakalagang hayop, sinatim sa baha sa Cebu. Wala nang halos na may bahay sa Pulang Isla Verde sa barangay Walang sa Talisay City. We would like to thank you guys. Sometimes, change does not come quietly. It arrives with strong winds, heavy rain, and the power to reshape lives in just a few hours. In early November 2025, a tropical cyclone began affecting central Philippines. It was Typhoon Kalmegi, known locally as Bagyong Tino. On November 4, 2025, Typhoon Tino made landfall over the Visayas region, bringing destructive winds and intense rainfall. Among the most affected areas was Cebu, a province known for its strength, community, and resilience. So actually, isa si Jazz sa mga families na talagang umakyat po sa bubong. Oo, kita nyo naman, eto matino na daw tong putik na to, nakuhaan na daw to, pero after 1 month, ganito pa rin yung itsura kung tutuusin. Yung drainage namin hindi pa natiklot. Oo, yun na nga po. Pero, kumusta man mga family? Safe ra mo tanan? Safe kami Atila. Kami raman ko sa mom. Wala, uy, ginoo ko. Oh my God! Oh! Hello! Ang mga appliances, amo dyan isa kaso na possible. Nya sila rin ko. Kinakatuwa dyan ni. Oh my God, so pag mata ninyo, tubig na ni Diri. Pag 5 a.m., check ko sa gawa sa water. Oh my God. Nag-imaw na siya. So, around 6, kapag namin, kay ang mom, nilihok niya. Tubig naman ang iyahang. Oh my God! Oh God, look! Pag mata na mo kay, nalubog na siya ng mga feet. Uy, look, look. Uy, pas-pas na ba dyan daw kaayo? Wala rin 30 minutes ang amo ang tubig na nasa tuhod. Oh my God. Before, ay wala rin kabutok 1 hour ang among tubig na nasa hangin. Typhoon Kalmegi was considered a powerful and dangerous system. As it crossed the Visayas, it left behind widespread flooding, damaged homes, and communities struggling to recover. In Cebu, entire neighborhoods were submerged. Roofs were torn away. Families were forced to evacuate with only the essentials they could carry. For many, it was not just property that was lost, but a sense of safety and normalcy. Ate sa kanana, itabang sa unahan mo. Dako kung pasalamat niya. Dagang itabang sa mo. Sige naman pait na karon. Dagang kayo salamat ninyo. Itabang Ginoo kay magbahos ninyo. When the storm passed, the silence it left behind was heavy. Streets once filled with life were now covered in mud and debris. Electricity was gone. Clean water was limited. Communication was difficult. Families face days of uncertainty, asking one question: what happens next? Awal day, nilias sa diri. Imagine, anapa may dito niya ang tubig na ako. Yan, ano yan? Maudi ang perkarin ninyo sa? Diha? Diha. Lubog isla abot sa Kamay na kanila. ngadto. Naugpad yun na ngadto. Nya katong sa subdivision mo na ito. Ay katong sa saka, patay ka man na ay water filling station. Pagkat
So, diri, lunok din eh. So kani din wala ni. Ay, wala. Pero dito sa ignaog na. Na tubig din hilas. Wala, lima pang balibo. Natural disasters are often measured in numbers: wind speed, rainfall, damage costs. But behind every number is a human story. Parents protecting their children, elderly residents waiting for assistance. Communities relying on one another to survive. These stories remind us that recovery is not only about rebuilding homes, but also restoring hope. Request. And then ang care package. Hi! Hello! Oh, ano ni siya? Gikan ito sa parent. So, actually, active na siya dato ang donation drive since pag-dito. Pero kani, specific siya para sa mga fans. Oh. Ang katong 18 kilos and Tita Sok Cebu is naa sila sa padung sila Balambalo Asturias karon. Kaya mga As news of the devastation spread, it reached people beyond Cebu, reaching a community connected not by place, but by shared passion and compassion. This is where 18 Cares was born. 18 Cares is a helping hand, not only for casual supporters, but especially for our 18 famdom. Fans, volunteers, and supporters came together with one purpose: to help those affected by Bagyong Tino. Salamat SB19 Moms, AOG, Mom Squad, and 18. What started as concern quickly turned into action. Donation drives were organized, relief goods were collected, sorted, and packed. Every contribution, big or small, was treated with care and responsibility. Transparency and trust were at the heart of the effort, ensuring that help reaches the right Yung second batch ng relief operations natin since wala kaming headquarters actually. So, luckily, meron tayong CAPS na meron siyang pwesto dito. And she offered na dito iiwan. Safe naman so far. Lahat ng mga operations namin, mostly ng mga stocks nandito. Wala naman, never kaming nawalan kasi merong guard na nagbabantay dyan. And alam din nila na pang relief operation. So, ano talaga, walang nagtatangka naman kumuha kasi alam naman nila na may mga recipients para dito. When assistance arrived, it was more than just food and supplies. It was reassurance. A reminder that even in difficult times, people still care. Smiles slowly returned. Gratitude was shared. And hope found its way back into the community. Hi Crystal, Hello. kumusta ka na? Ngayon, okay na Ate Caps. Okay. Mabangon. Alright. So just background, andito pa tayo sa Sitro Ilaya, Kotkot, Liloan, kung saan humagkuros rin ang baha noong Bagyong Tino noong November 4. Yes. At isa si Crystal sa mga nawalan po ng bahay. At kinakausap natin siya ngayon, kinukumusta natin siya ngayon. So, to start, you're a fan of SB19. Yes po. Hi! Same tayo. So, a little bit background. When ka naging fan? Sino yung bias mo? So ako nag-start ako bilang isang fan ng SB19 since Go Up era. Oh. So yeah, Go Up era. Then first meet na ko or like first encounter na ko is sa TV, which is yung sa mix katong sa top 10 mix. And yeah, first expression ako sa SB19 before is akala ko K-pop sila. Pero and the time goes by is yun na meet
nag-search ako kung ano ang SB19, then yun, nalaman ko na Filipino sila, and puro sila Filipino, and yung background nila is training food sila, dun sa Korea, and lahat ng story nila, nilaman ko. Sino bias mo? Si Justin ang Justin. bias ko. Oh, mag-hi ka sa mga maisan. Hi, Maisan! Hi, Justin. Hi, Justin! Tita Gemma, hello. Kuya Yani? Kuya Yani. Yeah. So si Justin. Nakita mo na sila ng live? Si Philip. Nung sa Ayala. Yes, si Ayala. Sige. So, transition tayo nung nangyari nung bagyong. Makwento mo nga kung saan ka noon at anong nangyari. Yung una is like around 2 p.m. or 2 a.m. is may taligsik lang or like taligsik lang Mambon yun. O mambon lang konti. So kami, kampante lang kami, buong pamilya, nasa bahay lang kami. Then that time is, since kampante lang kami, so kasi puro lang ulan or ambon yung and also wala ding hangin masyado. Then ayun, then mga around 4 at exactly 4 is may baha na 4 a.m. pumasok. to. Yes, mga 4 kapin or that mga nanatikaps. Then noon, akala kasi namin is ito dito sa amin sa Elaya is kontala siya ka ng agianan din siya sa baha. Pero kami dyan sa bahay namin, sa harap lang talaga siya dumadaan yung tubig sa baha. Then that time is na-shock kami kasi instead nga pagitan sa ubos ang tubig, direct siya yung taas, direct siya sa tuhod, papuntang tuhod, so wala siya niagi sa gikan sa ubos. Then that time is ang akong gi-secure is ang bata dyan kasi may kasama kami 4 years old na ganina yung lalaki. Then, siya yung, gikubos na ko siya, napapunta kami sa kapilya, chapel na mo. Then, pag dating namin doon, nandun sa yung pamilya ng auntie ko, sila lahat nandun. Then, that time, yung mga kuya ko, is since nga, akala namin na, like, hina lang yung tubig, or like, igura siya nisod sa mong balay. Then, ang gibuhat nila is, among mga lang ipang butang sa taas, or like, sa yung, like, second floor namin. Then, that time is like, hindi na talaga makontrol yung tubig niya, di na siya yung inasahan namin na tubig is hindi yun yung lumabas or like dumating. So ayun, lahat kami pumunta sa chapel. Ang ginawa namin is dahil lumaki yung tubig, so ang ginawa namin yung mga chair doon sa chapel is ginawa namin patungan. Then yung bata makasama namin is madami talaga siyang nakapatong ng mga chairs para lang talaga abot na din niya yung ceiling yung sa chapel. Then kami din also gumawa talaga kami ng paraan para hindi kami matangay ng tubig kasi malakas yung agos ng tubig at may mga kasama ding mga kahoy that time. Yeah. Like, until pag morning mga around 8 humihina na yung tubig. Akala din namin mamamatay kami kasi wala taga kaming malalabasan sa chapel kasi close talaga siya niya and nasa harap lang yung pinto niya. Yung door. Yeah. Tapos nung humupa na yung tubig, nag-kick in na nabakaan kami, tapos wala kaming gamit. That time is nag-check ako sa bahay namin if ano yung natira. Then yun, na-shock kami kasi yung bahay namin is gumuho talaga siya. Then lahat ng gamit ko sa kwarto, maski like yung uniform. Yeah, yung merch ko talaga at Titicaps is naa siya sa bag. Nandun siya sa bag, isang bag yun. Nandun yung mga photocard, yung mga lahat ng binigay nila, Ati Abigail niya, lahat ng mga kakilala kong 18 set is natangay talaga yung bag na yun. So, until now, hinahanap ko pa rin dun sa area na kung saan yung mga gamit namin na napunta. Pero, sad to say, wala na talaga. Yeah. So, ano yung first step? Anong yung ginawa nyo? Nung walang-wala na? Yung first step na ginawa namin is yung bahay, chinek talaga namin if ano pang natira and ano pa yung mapakinabangan namin na gamit. Then, ayun, meron pa rin naman na mapapakinabangan like yung mga t-shirt ng mga kuya ko, yun yung ginagamit naman pero ilan lang talaga. Pero yung tulong, hindi umabot dito ng
first day or Around 4 days, hindi talaga umaabot ito sa amin yung tulong. Kasi palagi nandun sa bungtod or like yung evacuation area niya. Sa amin, sa narinig ko is yung mga tao doon is lang hinaharang nila yung hindi siya literal hinaharang pero sinasabihan nila dito ang evacuation. Pero sa isip namin, mas swerte yung nandun sa evacuation kasi meron silang mga gamit na na-prepare, meron din silang yung mapaglulutuan, and also yung mga gamit nila nandun pa and nadala nila. Compare namin dito, meron kaming mga gamit pero mga basa na niya mostly is di na din mapakikinabangan. And also yung mga kaldero namin, yung sa kitin namin, natangay talaga siya ng kanang tubig or ng baha. kasi part ako ng ATDC, yung ATD dito, Santitas of Cebu. Yes. Isa yung fan base for ST19 here in Cebu. And we have been doing relief operations since nung bagyo, tapos nung lindol pa. Yes, po. Tapos dito sa bagyo, yung first wave nasa Talisay kasi binaha din Yeah. ang Talisay. Grabe Yung din doon. second wave, yung nakita mo, Yes, yung po. dumaan dito. Yung dumaan, tinawag ko talaga, 18 yun nga din. May kasama akong lalaki na, kasama ko din sa DRR. Then DRR member lang din ako since pag elementary and high school. And then now college. So, nakita namin kasi naglalakad ako, nag-check din ako sa safety and all. Yung pagkita ko, isa talagang like yung puti nga nakita ko 18 siya t-shirt nga, naa siya yung logo na 18 sa likod ng t-shirt niya. Di pag sabi ko, hala 18 eh siya nga, hala ati, imong fan na siya din. Ako noon that time niya, siya nga, hala 18 niya. Bato, sumigaw talaga ako kung, ati ka! Sinigaw niya. Then siya, doon, that time is like, parang narinig no nasa loob. So, nag-wave din siya din ako. That time is like, para din akong nabuhayan miss na sobrang lungkot ko that time. Then, since nga may nakita akong fan din is minute mo, hala! Yeah, that time. Kasi papunta ng ATPC sa Kabadyangan. Ay, oo. Kabadyangan Liloan. Kasi din, kasi di ba Doon, nawasak yung yeah. daan. Tapos yung help hindi daw masyadong naka-reach Yes. doon. So, isa siya sa mga chosen, Pero hoping pa rin tayo na maka-wave 3 tayo kasi we will be targeting Balamban this time para once masakto na yung funds. So, go na yun. So, ano yung need mo now? Anong need ng family mo now? So now Patikaps is like, meron na kaming mga stock na mga bigas. And yung kailangan talaga namin is tubig. Since nga meron din kaming 4 years old na bata, then kung siya, mahilig siyang uminom ng tubig. Then yung stock namin limited lang kasi then di masyadong dumadating dito. Pero luckily, now is meron talagang ilan na mga truck na dumadaan dito and umurong talaga, like nag-stop talaga sila dito para mamigay, pero tubig talaga ang need ng Makwento mo nga kasi nabanggit ni Katrina na humahawal ka daw ng mga Oo. truck. Karon kasi ang nangyayari kasi dito Pickups is si mama, siya yung tagabantay ng bata. Then ako yung nagpresenta talaga na ako na lang yung kanang hahabol sa mga truck and also yung kukuha sa mga relief goods. So, like, ambag lang din sa family namin din. Yung mga kuya ko, yung dalawang kuya ko, sila din ang sa bahay namin, like, kinukuha yung mga gamit and also, ngayon is, ginigaba na yung bahay namin na down talaga. And si Papa, yung uncle ko, kapatid ng Papa ko is, sila yung gumagawa ng temporary house namin or like, kanalagayan Temporary ng shelter. yes. So, yung nakita mo kanina, yun yung ginagawa nila. So basic need talaga yun is Water. And also sa, like, if practical namin na sa panatikap is sa house talaga. Kasi yung problema talaga namin sa bata. Kung kami lang, okay lang din sa amin na, like, dyan lang kami sa temporary. Pero ang problema kasi namin ngayon is na, since nga wala talaga kanang money kasi yung money ni mama is na tangay talaga siya sa meron lang konti talaga na keep si mama. Pero and ginamit yung papa sa bahay na temporary house namin is straw lang talaga. Di yung talagang nail. So yun yung sinabi ko kay Catherine na nga yun, nag-send din ako ng picture sa kanya na yung ginamit ni Papa para lang makabuo ng bahay temporary is yung straw lang talaga.
Sige. So, thank you. Thank you for sharing, Crystal. We appreciate it. And sa kwento mo, sana makakita tayo na makagawa tayo ng paraan. Yes po. Makakita tayo ng ng help through the fandom. Yes po. Yeah. And also, lucky din ako kasi naging member ako ng 18th family kasi alam ko from the start talaga na grabe yung tulungan natin and grabe din ang yung strengthen din yung fandom natin kay like naka-follow ako sa lahat ng fan page, lahat international sa Singapore and all. Nasa page ka? Yes, sa official Ethan, sa Sa katong 18 dito, sa Tito and Titas. Titas, yes, Okay. nandun naka-follow din ako. So, doon, like, grabe din ako yung pag, sa Lindol, kasi updated din ako kasi sila, there are talaga ako sa school namin din. Meron din akong mga classmate na nandun and mayor din ako, like, president sa school namin, as a section, kasi second year student ako sa college. Then, ayun, nakita ko yung mga post sa 18, kung grabe talaga yung, yung tulungan talaga ng mga 18, hindi lang talaga like nakafocus sa atong sa SB19. Hindi lang fangirling. Hindi lang talaga fangirling. Grabe yung tulungan natin sa kahapon nakasignal ako kasi nag-take ako na midterm or exam namin sa CTU schedule namin. So, nakita ko yung post sa page na may na-post sila na isang kanang lolo or yung matanda na tumatawid sa sapa para lang ihatid sa bahay nila yung mga relief goods na collect din niya. So doon grabe yung like muntik na akong like paiyak na talaga ako kay grabe talaga yung kanang tulungan talaga ng SB19 and also ng 18. Kaya Yes, we are standing the right group. yeah, super like as in like ato jud mi ko grabe jud ang 18 ato jud ko nakaingon nga di ra sa jud like wala jud ko nag-regret nga ni ari jud ko sa fandom. Yeah, things go up era. Sige, ipagdasal natin yung boys. Yes po. Sige, so thank you. Okay, so ang learning nako that time at the Caps is kanang always ready and also wag talaga magpakampante sa lahat ng mga calamity nga darating kasi hindi natin kontrolado talaga yung panahon and also yung kalikasan kung ano man. Kung meron talagang mag-update sa iyo, so wag talaga always ready. And yung ma-advise ko din sa lahat or like lahat ng tao is always pray and also always pray and always manalig talaga tayo na sa Diyos and always ready. And also ang advice ko na ko is ang advice ko lagi na like palagi sinasabi ng parents ko at ng nanay at tatay ko is huwag talagang mawalan ng pag-asa and always fighting. Huwag talagang like susuko talaga sa laban kasi palagi tayong lumalaban kahit walang kalaban. Yun yung palaging sinasabi ng mga mama ko at papa ko. In Bisaya, sinasabi na nga, sige lang jud tag ingon og laban anin mintras, sige kontra, sige lang jud tag ingon nga kaya ra ni fighting na jud ta. And always nandiyan nga pray lang jud sa God. Okay. So salamat sa pag-share sa iyong story and hopefully makakita tayo ng any help. Okay, thank you so much, Ate Grab. Ate Casnes. Thank you. Sabi ni Ken, huwag kang mag-quit. Ilagi, never quit. And also like another sa day nga share na particles no kay. Yung first week talaga sa Baguio is di talaga kami makakatulog. Siyempre ako kasi ako yung nagbabantay sa bata. So yung palagi ko talagang makakatulog talaga ako ng maayos is mapapatugtog ako palagi ng SB19 song. Yun talaga. And also ngayon is yung favorite song ko na talaga is Nieve. Kasi super talaga yung may Nieve. And yung kuan din and also yung Ikako. Hindi siya sa pandemic pero like ma-relate na to yun ngayon sa kanang nasinati na mo. Sige. So thank you. Salamat kayo. And ang tingin diri. Lagi Ate Cas. Thank you so much Ate Cas. Babalik ba?
Thank you, SB19 Moms and AOG. Daghan kayong salamat. Thank you, SB19 Moms and AOG. Daghan salamat. SB19 Moms. Thank you, SB19 Moms and AOG. Thank you, SB19 Moms and AOG. Thank you, SB19 Moms and AOG. Thank you, SB19 Mom and AOG. Daghang salamat SB19 Moms and AOG. Thank you, SB19 Moms, AOG. Thank you, SB19 Moms and AOG. Daghan kayong salamat, SB19 Moms and then SB19 Official and then SB19 as well. Salamat kaayo sa dakong tabang ninyo sa amua. Labi na sa labi kayong bagyo ni Agi diri sa Cebu. Permi na lang yung maagyan. So salamat kaayo. Dako na kaining tabang. Daghan salamat! Thank you! Ayo! SB19 Moms. Thank you kayo. Salamat. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sir J ng Consolacion Cebu. Magandang araw po pala, no? So I'd like to share that isa po ako sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at binaha po yung lugar namin dito sa Consolacion. And nagpapasalamat po talaga kami sa SB19 Moms and ATTC or 18 Titos and Titas of Cebu sa inyong initiative na mag-gather ng donations and ipamahagi at ibigay sa mga nasalanta ng mga lindol at mga bagyo rito sa Cebu. 2025 is really tough for us here, especially sa later part na ng 2025. But I really appreciate the effort na makatulong sa kapwa Cebuanos, especially sa kapwa AT na kagaya ko. So ATTC, thank you so much for delivering the care package. Ayun po, nakikita nyo po sa phone screen. Yan po yung nakuha namin sa kanila. Maraming salamat po talaga. And alam ko sa iba rin sa inyo, naapektuhan din ng mga kalamidad. Yet, you still extended your help sa kapwa na nasalanta rin ng mga kalamidad. Ayun na nga. Thank you so much SB19 Moms, especially ATTC and SB19 pa rin sa 2026. Magandang araw. Thank you. Hello po. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa SB19 Moms, AOG, at 18 Community. Maraming salamat po sa binigay nyo po sa amin na 18 care package. Hindi po namin ina-expect na na isa po kami sa mabigyan dahil maraming 18 na nasalanta ng bagyo. So, maraming salamat po. Malaking tulong na po yung binigay niyo sa amin at Diyos na po ang bahala po sa inyo. God bless you po. Hi everyone. Gusto ko pasalamat firstly sa ATTC fam for being an instrument for their hard work, dedication para makahelp lalo na sa mga tao na naapektuhan sa Typhoon Tino. And to those who donated, especially to our to 18 official group and to SB19 Moms, daghang salamat. Thank you. Your donations is greatly appreciated. Super hope you continue to be blessed and be a blessing to others. God na pala sa inyo. Thank you. Hello po. Good day. I'm Jen, one of the beneficiaries of 18 Care. I just wanna say thank you so much po sa care package na na-receive ko. The care package is already a big help for me and my family. Sa mga taong nag-donate at nagpaabot ng kanilang tulong, maraming salamat po. And sa mga taong nakaisip ng project na to, this project wouldn't be possible without you. May God shower you with more blessings and may your pockets never run dry. Again, from the bottom of my heart, maraming salamat po. And to end this message, gusto ko lang din sabihin na kaka-SB ko to. Let's go! God bless you po and stay healthy.
Hello everyone! Hello 18! Maayong gabi sa inyong tanan. So ako nga pala si Samantha and currently residing here at Tres de Alba Riverside. So ikwento ko lang sa inyo guys yung nangyari last year sa Bagyong Tino. So nabahan po kami at yung baha is hanggang second floor talaga. So yung mga things namin na nawaldas lahat nabasa. So we have a GC, so that is 18 family. So they reached me na they said na sino yung nabahaan or sino yung nasalanta na bagyo. So kaya doon nagsend ako ng video at saka nagsend ako ng proof that nabahaan kami. So they reached me out and also sabi nila kung ano yung mga kailangan ko para makatulong sila. So yun, sabi ko we need food or groceries and also mga gamit sa school sa mga bata. So yun, after a few days sinatid nila yung wish list ko na mga school supplies at saka groceries. So thank you so much 18 sa lahat at saka sa SB19 moms and yeah, also 18 Tito and Tita. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Hanggang sa muli. SB19 pa rin sa 2026. Bye-bye! Po, magandang araw. Maraming salamat po sa care package na binigay niyo sa akin, sa aking pamilya na hindi po nga namin ini-expect kasi alam po namin na meron pang ibang 18 na heavily affected talaga sa lalo-lalo na sa bagyo na Tino na totally wash out talaga yung bahay nila. Maraming salamat po sa pag-alala sa amin, lalong-lalo na sa kanila na nangangailangan ng mga mas marami pang kailangan nila na inyo naman pong natuganan. And sobrang thank you talaga sa tulong na binigay nyo. Pati kami ay nasali pa din na noon pang lindol. Sobrang dami po ng binigay ninyo. And talagang malaking tulong na ito sa amin. Thank you po and God bless. Hello SB19 moms! Hello 18 official group AOG! Ako po si Erika, isa po ako sa mga nabigyan ng tulong ninyo po. Maraming salamat po sa inyong tulong. Ang laking tulong na po na nakatanggap ako ng grocery package galing sa inyo. At talagang na-shock ako kasi ang rami. Tapos hindi lang siya mga pagkain at groceries. May mga ano rin siya, mga sabon, mga shampoo, yung mga body care na kinakailangan talaga. May hygiene kit at lalong-lalo na sa lahat may mga gamot pa siya. So, sobrang laking tulong talaga yung binigay niyo sa akin at sa pamilya ko. So, maraming salamat. SB19 Moms, AOG, 18 official group, salamat talaga. At God bless sa inyo. Sana magpatuloy pa ang inyong pagtulong sa mga nangangailangan at more blessings para mas marami pa kayong matulungan. At thank you talaga. More power sa inyo. Salamat from Cebu 18. Hello to all the fan bases, admins, and partners. This is Tita Grace and I want to say thank you so much for supporting the 18 Cares fundraising. Thank you so much for your generosity and for your support po sa pagtulong po sa ating mga kapwa 18 na naging biktima po ng Bagyong Tino. Please know that we truly appreciate your generosity and your kindness in supporting this project. And salamat and patuloy kayong pagpalain ng Panginoon dahil sa inyong kagandahang loob, sa inyong mabuting puso at tunay na ito ay extended sa pamilyang ito, hindi lamang po sa SB19 kundi sa buong fandom. Thank you so much po. God bless you all. Magandang araw 18!
Nagpapasalamat kaming SB19 Moms sa pagtugon ninyo sa aming pagkatok para sa 18 Cares fundraising. Thank you so much sa pagtugon ninyo at ito ay para sa ating mga kapwa 18 na nasalanta ng mga nakaraang kalamidad sa Cebu. Ayan, at pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong biyaya ay inyong ibinahagi sa inyong kapwa 18 na ating kasama sa pagsubaybay sa ating mga boys ng SB19. Thank you so much. Si God na ang bahalang magbalik sa inyo ng lahat ng bagay na ninanais ninyo. Ingat kayo palagi at thank you so much galing sa aming mga moms. Ingat kayo palagi. Love you all. Hello po, this is Tita Gemma. We would like to thank you guys, Fanbases admin and partners, sa love and effort for helping our 18 kapatid who are affected by Bagyong Tino. We really appreciate it, guys. We really do. Para sa akin, ang 18 ay hindi lang mga fans. Tayo parang parang pamilya na nagtutulungan at nagkakaisa, lalo na sa mga ganitong panahon ng sakuna. Mahal namin kayo and hopefully magkita-kita tayo soon. Love you guys! Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. To our mga fan bases, admins, and mga partners natin dito sa 18 Cares fundraising campaign for Cebu. I would like to inform you that we are so thankful. Nagpapasalamat po kami, maraming salamat talaga, because you have given another helping hand to our fellow 18s na nasalanta ng recent na calamity or bagyo at saka earthquake din po. We have started this campaign because we have felt na papanahon na po na kailangang makapagtulungan para sa isang pangyayaring katulad nito. We keep on praying for our fellow 18 na mga nabiktima ng kalikasan, at we will continue doing so po sa tulong ninyo. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay ng kanilang blessing para makatulong sa ating kapwa. Kami po ay overwhelmed sa nag-response sa project na to. Maraming salamat po. Lahat po kayo ay may inudo ang puso. And I hope in the future na tayo po ay magkaroon pa ng ganitong mga tipon-tipon at magkatulungan sa susunod na mga hindi ko naman iniisip na magkaroon pa ng ganitong makatulong tayo sa ibang paraan and to share our love to our fellow 18. Thank you very much, guys. Maraming salamat po, especially to sa mga partners natin at sa mga taong maimbitihan namin para tumulong sa 18 Cares sa Cebu project. Thank you very much, guys. Maraming salamat po. So in behalf of all SB19 moms, we love you, 18. And thank you again for having a wonderful heart and the kindest heart. Maraming salamat.
This story is not about heroes. It is about people helping people. To every donor, volunteer, and supporter, thank you for choosing compassion. To the families affected by Bagyong Tino, your strength inspires us. And to the SB19 moms, whose heart turned concern into action, thank you for leading with love. In times like this, we choose to care. This is 18 Cares, from 18 for 18.